Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel and ayan, kung nakikita nyo mayroon tayong stante dito sa aking likuran. Yes, stante po yan kasi nga pinagawa po ng Mr. sa akin kasi nakikita niya po na ang aking mga succulents po ay nagsisiksikan na po dyan at kailangan na po talaga siya ng medyo malaki-laking space. Kasi nga po, parang hindi po sila makatubo ng maayos kasi nga po, siksikan na po sila. At saka yung misa doon, dapat palitan na kasi medyo sira na po yan at dapat maitapon na. So, kaya napilitan yung aking mister na paggawan ako ng aking stante. So, ayan. Lalagyan natin siya ng wire chicken. Chicken wire, sorry. Chicken wire sa baba at sa taas. And then, ito, nalagay ko na nung isang araw para excited ako siyang mailipat guys. And then, ayan, itong bagong pinabili ko sa kanya is medyo malaki-laki yung hibla nito at saka medyo mas matibay siya kaysa sa isa na naalagay ko na doon. So, ayan, wait, pakita ko po sa inyo yung pagkakaiba po ng kanyang material. So, ito po ay medyo malalaki din ang butas at malalaki nga po yung hibla niya. At ito, maliliit po yung butas and then malambot po siya. Pero, okay naman po siya. Kaya naman niya yung mga paso lang na medyo maliliit. At saka, ayan yung itsura po niya pag buo. Ganyan po yung itsura niya. So, ayan po yung kanyang kabuuan. Nasa 4 layer po siya. Ang haba po niya is 2 meters by half meters po ang lapad po niya. So, ayan guys, samahan nyo po akong gawin po ito. Anyway, bago po natin gawin, pakita ko muna kung paano po siya nabuo. Thank you! So, ayan po yung time na pinipinturahan na po niya. And then, yung sa gilid na video, makikita nyo kung paano namin siya pinutol. So, ito na guys. Time na para mabuo na natin yung ating stante. And thank you for John Paul na madali lang tawagin para siya yung magbuo yung aming welder. Thank you John Paul. Pati yung gate namin naayos po niya. And ayan guys. Panoorin nyo yung kabuuan kung paano po niya binuo yung aking stante.
Ay, ayan guys, nailipat na natin siya and hindi ko na siya na-videohan kasi akala ko tuloy-tuloy yung video, naputol na pala kasi kulang na ako ng space. Ito na yung mga cactus and din sa kabila ito yung mga succulents and ayan na po yung ating stante, nailipat na natin sa kinalalagyan dati ng aking mga nagsisiksikan na succulents dyan. So yan, ito pa lang yung nailipat ko, hindi ko na siya masyadong na-videohan kasi kulang na nga ako ng space. And then, alala nyo, ito yung aking string of bananas. Ayan na siya, malaki na siya. So, yun guys, malaki-laki na po ang pinagbago. And then, medyo nakahinga-hinga na po sila kasi ang laki na po ng space, hindi na po sila nagsisiksikan. Okay? Hello again. Ayan, ginabi na tayo guys. Medyo madilim na pero kailangan ko pa rin tapusin. Kasi yung mga pots na hindi ko gagamitin nilalagay ko doon sa pinakailalim niya. Ayan na po yung itsura niya ngayon. Medyo mas nakahinga-hinga na po sila at mas maganda na po yung kanilang kinalalagyan. Ayan. Kaysa sa dating nagsisiksikan. Bukas, papakita ko po sa inyo or pipicturean ko na lang para makita nyo yung kabuuan po nila. Hello again guys. Ayan, dahil paaraw ngayon, ito kukunan ko na siya. Ayan na po yung isang maliit na stante dati na nandoon. Ayan na siya. So, ayan, di ko pa na-arrange yung ilalim. May mga itatapon ako dyan. But the result is, ayan na po ang resulta ng aking stante. Yay! Napakaganda na po niya. For me, ha? But, hey, Madam Saso. Ayan, buhay pa yung aking terrarium po. Pero yung isa, ayan, yung isa medyo hindi ko po naagapan kasi nung umalis ako, iniwan ko sila, ay wala pong nagdilig kasi 2 linggo din po akong nawala. So, ang terrarium kasi ay dapat basa lagi ang soil. So, yan. Yan na po yung aking stante.